The next picture. Meron kasing isang lugar sa Greece, no? Sa Greece na tinaguri ang place of marathon. 490 BC ito. Pag tinignan natin dito, nagkaroon minsan yung Persian government, ginera nila itong Greece sa pamamagitan ng marathon na lugar. Marathon is a place doon sa Greece. So nagkaroon sila ng war. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Persia. Nanalo yung marathon. Yung lugar ito, marathon na nanalo. Now, ang ginawa nitong lugar ng marathon, dahil nagwagi sila sa gera, nagpadala sila ng isang marathon player. Yung nakikita po ninyo, medyo malabo lang, yung nakahubad, nakadapa. Pinapunta nila from Greece to Athens. Napakalayo noon. Marathon, ibig sabihin, tumakbo lang ito. Without stopping. Hindi po huminto ang tao na ito kasi gusto niyang ipadalhin yung magandang balita, nanalo sila sa Persian government at nagwagi talaga sila. Pagdating niya doon, ayan ang senaryo, nagpupulong na yung mga pinakamalalaking tao doon sa kanilang lugar, sa Athens, at ibabalita niya nga na, we won the war. Pero dahil wala siyang hinto, ang puso niya, gabog na ganon. Pagdating niya doon, pagkasabi niya, nanalo tayo, he's dead. Namatay po siya. Namatay siya. Kasi wala nga naman tigil dahil gusto niyang daling kagad yung magandang balita. Namatay siya. Now, isa sa mga katangian ng marathon, the next picture. Kung makikita niyo po, shadow siya. Ang isang marathon player, alam niyo nung araw kasi, pagka marathon player ka, naked ka. Yung namatay kanina, naked yun hubad po siya. Bakit naked? Ang mga marathon player, kailangan nilang tumakbo na very light sila talaga. Ang takbo naman talaga, hindi na mga bilisan Hindi nga sprint Dahan-dahan, it is not a matter how do you reach the finish line. Nauna ka, mabilis kang tumakbo, nauna ka ron, or mabagal itong katunggali mo, hindi yun ang batayan ng marathon. As long as you reach the finish line, then, panalo ka. Naked nga Yung next picture, tingnan natin. Ito ngayon yung mga generation natin na marathon player. Yan. Tama? Minsan may mga siya kanina sa first service, ang senior ko kanina about Christ followers. And this is a connecting line between the first service and the second service. Tingnan niyo sa left side ninyo. Yun ang tamang uniform ng mga marathon, di ba? Talagang minsan, talagang naka-bikini lang sila o naka-brief lang yung lalaki talaga, tuhubad. Paminsan nga, yung mahabang buhok, nakaka-distract yan Very light yung kanilang weight para sa pagtakbo nila, makakatagal sila. Otherwise, kung mabigat ka, mahaba ang buhok mo, yung damit mo maraming burloloy, mahirapan kang tumakbo ng matagalan. On the other hand naman, dito, ito naman kasi Facebook, Parang lang to lukulukuhan lang sila rito na kunyari marathon. But of course, marathon pa rin ang tinatawag. Why marathon? Bakit marathon? The next slide. Kasi ang pagiging Kristiyano po nating lahat ay para tayong marathon player. Tumatakbo tayong lahat, may kanya-kanya tayong race that we will finish. No matter how, mabilis ka, mabagal siya, ang maganda, tumatakbo. Ang dami makikita mo sa Facebook ngayon, di ba? Umiiyak, pero lumalaban. Ang dami makikita ng Facebook dyan, ang ganda. Sinusubok, pero tumatayo. It's like a marathon. The book of Hebrews, there is 3 verses lang po isi-share ko sa inyo. Sa book of Hebrews, chapter 12, makikita natin dito, it's all about faith. Pero dito, may isi-share ko sa inyo mga taong, mga nauna sa atin, that they run the race with faith and endurance. Yun yung maganda. Tumakbo sila sa kanilang pananampalataya, nang meron silang endurance. The next verse. Ito po ang title ng ating pag-aaralan. Nababasa po ba natin? Pakibasa nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Para medyo malabo, Pero tingnan natin, bakit faithful endurance? Book of Hebrews, chapter 12. It's all about, makikita natin dito, enduring. Bakit ang author ng Hebrews, makikita natin sa chapter 12, in-emphasize niya rito yung analogy niya na parang isang marathon ang isang mananampalataya ni Kristo Jesus. Inihambing talaga ng author ng Hebrews chapter 12 na ang isang mananampalataya ni Kristo ay katulad ng isang marathon at makikita natin mamaya sa verse.
Kaya sabi ko kanina, it's not a matter that you are mas mabilis ka sa katunggali mo. And it is not a competition, mga kapatid. When it comes to our faith, mas ano ako sa'yo, matagal ako mananampalataya. Kaya ako naging pastor, kaya naging leader ako ng isang ministry kasi matagal na ako eh. Mga kabataan po, di ba may sinasabi si Jesus Christ, may mga nauna, nahuli. May mga nahuli na nauna sa atin. It's all about faith with endurance. Hindi lang po faith. Kasi habang tayo lumalakad sa pananampalataya kay Kristo Jesus, marami pong mga balakid sa buhay natin. There are so many hindrances that entangles, sabi ng entangles, pumupulupot sa paa mo, sa kamay mo, maging sa ulo, sa mata mo. Ang dami talaga hindrances. Tayo po'y manalangin muna. Father, we thank you. We bless your name. We honor you. Maraming salamat sa oras na ito na patuloy kami na magpupuri, magpapasalamat sa kagandahang loob ninyo. Nawa po ay pagpalain mo kami sa mensahe na aming pagsasalu-saluhan. Mangyari, Panginoon, itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran. At nawa, kayo po ang siyang makita ng aking mga kapatid. At salamat dahil kayo ang itinataas sa bulwagang ito. Nais po namin ay makarinig ng mga bagong kapahayagan, buhat po sa inyong salita. We thank you. We give you always glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ganda kasi, yung kaninang shinare ko, a Christian is a follower of Christ Jesus. And we are Christ-like followers. Dapat naman talaga sa isang mananampalataya, ang nakikita sa atin si Kristo. And how do we do that? Ito ang sikreto. Faithful endurance. Hindi lamang po endurance, kundi faithful endurance. The next slide. Tandaan po natin ito To Jesus, we gaze to endure life's race. Parang pag tinagalog ko siya, gusto mong manatili sa labanan, sa takbuhan, may sikreto. Anong sikreto? Fix our eyes to Jesus, the author and perfecter of our faith. Wala naman talaga nagpaumpisa sa ating pananampalataya, di ba si Kristo pa rin? Because of His grace, sabi ni Paul, we are all saved through grace, faith in Christ Jesus. Yun ang sikreto. Now, in order na ma-achieve na, tingnan nyo, halimbawa ka rito, alam niyo yung kabayong pangarera, racing horse. Bakit sila may takip sa mata? Tawag doon sa Tagalog, tapaoho eh. Bakit? Para makapokus talaga. Yes, kasi ang kabayo, pag nakakita sila, walang takip, nakakita sila dito sa kanan ng mola, tatakbuhin nila yung mola. Mola yun eh. Tama? Bakit nilagyan ng takip? Para alam ng kabayo, isang direction lang sila. And so be it, parang tayo rin. Gusto mong makatagal sa takbuhan ng serye ng buhay mo na nananampalataya kay Kristo Jesus? Gaze to Jesus. Gaze to Jesus dahil siya ang tagapagligtas ko. Fix our eyes to Jesus. Intentionally, nakapix ka talaga sa Kanya at anything na makakadistract sa'yo sa kaliwa kanan, hindi ini-ignore mo yun, kapatid. Ini-ignore mo kasi ang intention mo, itutok mo yung paningin mo kay Kristo Jesus, parang ganyan, nasa finish line si Jesus Christ, ikaw tumatakbo ka pa lang, di ba? Makaka-focus tayo, makaka-concentrate ka. And with that faith, with endurance sa katawan mo, kaya mo marating kung nasaan si Kristo Jesus, kapatid. You can reach that point. Where is Jesus? Kaya sabi naman, Pastor, ang hirap naman. Mahirap talaga. Kapag hindi ka nag-focus kay Jesus Christ, mahihirapan ka, kapatid. Because there are so many distractions around us. Minsan nga, asawa mo distracted di ba? Huwag ka na umatin dyan. Sabi ng asawa mo, huwag ka na umatin, may lakad tayo Distraction. Ang daming mga balakid talaga sa buhay natin whenever we come to Jesus habang tumatakbo tayo. Next slide. Hebrews 11. Bago tayo mapunta doon sa Hebrews 12, verse 1 to 3, I would like to summarize yung chapter 11. There are so many faithful runners kasi rito na nilagay ng author ng Hebrew. The next slide. Tingnan natin mga pangalan. Ang dami, pero kulang pa ito. Tingnan nyo.
Si Abel, na kapatid ni Cain, bagamat maganda yung inihain niyang offering kay Yahweh, pinatay siya, di ba? He endured. Si Enoch, si Noah, na bagamat si Noah ay 40 years na pinipreach niya ang mabuting balita sa mga tao pero hindi nakinig. Darating ang pagbaha. Wala nakikinig. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Rahab, isang prostitute, mga kapatid, ginamit ng Panginoon. Pag in-examine natin itong lahat ng nakasulat na pangalan dito, they are not perfect. Hindi sila perfect na mga tao katulad natin. Kung pag tinignan natin sarili natin, pwede rin pala ako maging katulad na. Pero lahat ng ito, nasulat sila sa Book of Hebrews because of their faith with endurance sa Panginoon. Because umasa sila sa darating na tinuturo ng Scripture na mayroong isang tagapagligtas na darating. Faith with endurance. Wala pa si Jesus Christ, itong mga to eh. Pero pag tinignan natin, si Jephthah po yung nagsabi na warrior ito ng Israel. Sabi niya, pangako niya ron sa kanyang commander, kung sino ang unang lumabas na kamag-anak ko sa pintuan, iaalay ko sa iyo. Lumabas yung kaisa-isang anak niyang babae. In-offer niya kay Lord. Grabe yung mga karakter dito, si David, si Samuel. David was not a perfect. Nagkasala din siya. Pero lahat ito, tinagurian ng Book of Hebrews, they are all faithful runners. The next verse. 11:39. Ito ang sinasabi. Lahat ng isulat kong halimbawa, lahat sila, they earn a good reputation because of their faith. Lahat sila ang gaganda, kaya natala yung pangalan nila sa Book of Hebrews. Pero sabi rito, yet none of them receive all that God had promised. Kasi nga sabi ko kanina, hindi pa dumarating si Jesus Christ, namatay na silang lahat. Pero maganda rito, inaasahan nila yung darating na tagapagligtas, the Messiah na si Jesus Christ, from going to New Testament. Pero umasa silang lahat doon sa paparating pa lang. That's why tinagurian din sila mga faithful runners. Yan yung verse, chapter 11. The next verse, 40. Hebrews 11:40. For God had something better in mind for us. Ngayon, ito na, for us. Nilagyan ko ng highlight yung for us eh. Nakasama tayo ngayon dito sa mga faithful runners, mga kapatid. Nadamay tayo ngayon. Ba't tayo nadamay? It's all because of our faith through grace with Jesus Christ. Kasama tayo yan. Ang sabi rito, so that they would not reach perfection without us. Parang sila, mga nauna na itong mga sila Enoch, sila Abel, sila David, sila Samuel, nauna na doon, nandun na. Sa finish line na rin sila. Halimbawa, tayo ngayon, tumatakbo pa lang. You get that point, mga kapatid? Tayo ngayon, kasalukuyan, tumatakbo pa rin tayo, running the race pa rin tayo. At marami naghihintay sa atin na mga faithful runners nung unang panahon, siguro nag-cheer silang lahat, Kapatid, sige, kaya mo yan, kapatid, di ba? Alam niyo mga cheerleader, ang lakas din naman, di ba, nakakarinig ka rin minsan, lalo na pag maganda yung nag-cheer sa'yo, naglalaro ka ng basketball, di ba? Shoot that ball, shoot that ball! Na-inspire ka ron eh. Pero hanggang inspiration lang. Pero yung isang tao na nag-iintay doon at sinasabi sa atin, kahit na madapa ka, bangon ka lang anak. Bangon anak. Kasi nakafocus ka doon sa Kristo Jesus eh. And even if you fall, even if you fail, hindi ka nag-success sa buhay mo, hindi ka naging matagumpay sa buhay mo, nagkaasira-asira ang pamilya mo, nawalan ka ng trabaho, namatayan ka ng mahal sa buhay, lahat yan. Pwede tayong bumagsak, pwede tayong mag-fall. And all these things, pwedeng ma-distract tayo dyan, mga kapatid. Nalulungkot ako, ang dami kong mga kaibigan na nakasabayan ko sa pananampalataya. Pero nung mga nag-for good na kami sa Pilipinas, wala na sila sa gawain ng Panginoon. Why? Because ang daming distraction na nangyari sa buhay nila, hindi nila nakayanan. Pastor, ito lang kasi ang kaya kong gawin para sa pamilya ko. Okay lang naman, wala lang problema doon eh. Pero yung mahinto ka sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi naman tayo nire-require ng Lord, iwanan mo yung trabaho mo, iwanan mo yung pamilya mo, iwanan mo yung lahat ng nakakasagabal sa paglilingkod mo sa akin. Hindi naman yun ang point ng Lord eh. Yung meron tayong endurance. Na kahit nadadapa tayo, ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo, tayo ka anak. Tayo ka. Lakad ulit.
papalapit sa akin. Why? Because the more we draw near to God, the more we know Him. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi rito, hindi nila lubusang natanggap yung perfection na inihanda ng Lord sa kanilang mga buhay unless baging tayo rin mapunta roon. Kasi ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay hindi mapahamak. Kundi ang gusto ng Diyos, ang lahat ng nilikha niya ay makapiling niya sa kanyang kaharian. Ang ganda ng layunin ng Panginoon sa atin. The next one. Pasok tayo sa Hebrews 12 na eto na. Ang sabi ni Paul, parang conclusion niya ni Paul, nung Hebrews author. Therefore, ito yung sabi niya, parang conclusion. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, sino yung witnesses? Yung mga nauna na po sa atin. They are the one who cheering us, keep it up, kapatid, keep it up, bangon, kapatid. Hindi ka manulugmok lang dyan. Bangon. Ayaw mo tumakbo, lakad, wakaton. Pwede naman Kaya sabi ko kanina, it is not all about the competition. It's all about yung faith natin that we endure, nagtsatsaga ka, nagtitiis ka, makamit mo lang yung inaasahan natin na ipinagkaloob sa atin ni Jesus Christ. Since that we are a huge crowd of witnesses to the life of faith, ang daming bumabalakid sa atin, mga kapatid. Ano yan? The next verse. Sabi ng Hebrews author, let us strip off. Hubarin natin sa ibang salin ito Strip off every weight, yung mga nagpapabigat sa atin, sa paglakad natin, papunta kay Kristo Jesus, sa pananampalataya, tanggalin natin yan, mga kapatid. Nakakabigat That slows us down. Kasi pag mabigat yung dala mo, kapatid, babagal kang tumakbo. Kaya sabi ko kanina, yung mga marathon runners, hindi sila naglalagay ng mga borloloy sa katawan na even the long hair, kita niyo yung long hair, kailangan maikli ang buhok. Kasi para makatakbo. Otherwise, kapag marami kang dala, bit-bit talaga, mabibigatan ka, babagal ka, at pwede kang huminto. Let us strip off, mga kapatid. Ang sabi rito, especially the sin that so easily strip us or trip us up. Yan naman talaga nakakasagabal sa atin yung kasalanan Ang Lord naman kasi, love niya tayo, love tayo ni Lord, tandaan natin. Ang ayaw lang sa atin ng Panginoon, yung kasalanan ginagawa natin. Ito yan. Because ang kasalanan, ang dali natin makuha, ang dali natin gawin. Bakit kasi? Hindi ka nakatutok, yung mata mo, hindi mo itinututok kay Kristo Jesus, yung nagpasimula ng pananampalataya sa buhay mo. Kaya dapat ang mananampalataya, mayroong tapa-oho Pag may tapa-oho, wala ka makikita talaga. Napakaganda. Ang sabi rito, tanggalin mo, kapatid. Strip off. May pumulupot sa paa mo, hindi ang hirap na tumakbo. Pumulupot uli doon sa pangalawa, paano ka natatakbo? Pumulupot pa sa kamay mo, dalawang kamay, wala na. Strip off, alisin natin yan. At tayo po ang makakaalis niya, mga kapatid, so that we can run the race with endurance. The next one. Kita na niyo? Sino nag-set ng race para sa atin? Yung marathon? Si Jesus pa. Si Jesus ang nagbigay sa atin ng distansya na ating tatakboy. Kasi alam naman niya, hindi natin makakaya over our capacity. Ang ibibigay sa ating race o yung distance, yung kakayanin mo, kapatid. Wala na tayong gagawin, kundi takbuhin lang natin yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Each and every one, iba-iba po ang tinatakbuhan natin. Di ba binigyan ka ng isang linya? Para sa'yo lang yun. Pero ang sabi rito, let us run with endurance. The race God has set before us. Nakatalaga na pala sa iyo, kapatid, yung tatakbuhin mo ngayon. Kasi ang daming mananampalataya, yes, na-receive ko ang salvation, ligtas na ako. Heaven ka talaga pupunta. How about now, nandito ka pa sa lupa? Hindi ka handa. Otherwise, kung hindi si Kristo ang sinusundan mo, ang hindi mo sinusunod, patay kang bata ka. Tapos sasabihin mo, ligtas ka na. Ang daming mga bagay dito sa mundo natin, sa ibabaw ng lupa,
doon tayo nasasalba, doon tayo naliligtas ng pananampalataya natin through grace kay Jesus Christ. Nandito ka pa eh. Huwag mo atupagin muna yung heaven. Consider talaga doon tayo pupunta. Pag namatay ka na, yes, doon ka na pupunta. Now, ang sinasabi rito, meron kang race na dapat takbuhan, kapatid, na inihanda para sa iyo, specifically ng Diyos, dahil alam niyang kakayanin mo yan. Kaya ang hirap eh. Sabi ng pastor, ang hirap. Mahirap talaga kapag hindi ka nakafocus kay Jesus Christ. Let us run, mga kapatid, with endurance. The next verse. Paano natin gagawin? Ang sabi ng author ng Hebrew, we do this by keeping our eyes on Jesus. Ano ang sikreto? Ang daming pinapahirapan ng mga mananampalataya. Di ba, pastor, nagkasala ako. Pastor, nalaglag ako sa ang daming mga ng mananampalataya. Pero kapag ikaw ay nakafocus kay Jesus Christ, sabi dito, ibang salin kasi na ginamit ko eh. Ang ganda kasi, si Jesus Christ, siya yung champion. No? Siya yung pinaka-champion sa lahat ng may tumakbo na una sa atin. Si Jesus Christ lang po yun. Ang sabi nito, who initiates and perfect our faith. Sa Facebook, ang dami mo lang pinapalo, di ba? Ang dami mong gustong ipalo sa Facebook eh. Oh. Bakit hindi natin ipalo talaga si Jesus Christ? Kasi si Jesus Christ nauna na. Nagtagumpay si Jesus Christ, the champion, the perfecter of our faith. So walang dahilan para tayo matakot ngayon. Takbuhin natin para makarating tayo doon kung nasa saan yung ating tagapagligtas. Lord and Savior nga natin siya. With endurance. Siya talaga, wala nang iba. Pero madali ba yung tinakbo ni Jesus Christ? Yan yung maganda sa atin. Nagmumuni-muni tayo, nagbubulay-bulay tayo. Iniisip natin, madali nga ba yung tinakbo ni Jesus Christ? Meron din takbuhin si Jesus Christ. Nung bumaba siya rito, meron din siyang race na tinakbo. Ano yun? Next verse. Because of the joy awaiting Him. Meron kasi naghihintay na kagalakan doon sa kanyang tatakbuhin. At sabi rito, He endured the cross. Hindi nga madali. Ano ba yung cross? Sabi niya, dinisregard niya talaga. Hindi niya inalintana yung kahiyan. You know, nung panahon nila kasi, pagka dito ka napako, namatay ka sa krus ng Kalbaryo, pinakamasamang tao ka na naparusahan sa kanilang mundo. And that shame, hindi inalintana ni Jesus Christ, tinakbo niya talaga. Parang ganito yan, andyan ang joy, nandito yung cross of Calvary, eto si Jesus Christ. Ganyan yan eh. Alam niyang dadaanan niya itong cross, hindi siya pwedeng makarating doon sa joy kagad. He had to go with that cross. And even in the cross of Calvary, nandito siya sa paghihirap. For whom? He did this. For us. For us. He endured. Makasalba lang tayong lahat, kahit yung paghihirap ng cross ng Kalbaryo, malampasan niya yun. Kasi may naghihintay na joy, may kagalakan naghihintay sa Kanya. So be it, kung sinusundan natin si Jesus Christ, if we fix our eyes to Jesus Christ, kahit dumaan ako, Lord, sa cross ng Kalbaryo, gagawin ko. Kasi ikaw mismo ginawa mo at nagtagumpay ka. And even us, lahat tayo, kaya din po natin malagpasan. If we fix our eyes to Jesus, the author and perfecter of our faith. Palapanan natin si Jesus Christ. Hallelujah! Napagtagumpay ni Jesus Christ, yes. Yung sinasamba natin buhay, that's why empty cross. Tagumpay eh. That's why empty ito. Hindi tayo sumasamba sa Diyos na patay. Buhay. Now, ang sabi rito, nung nalagpasan niya, yung joy, andito na siya, because of the joy awaiting Him, the next verse. Tingnan natin. Nasa ngayon siya? Jesus Christ is seated at the right hand of the Father. The place of honor beside Father's throne. Kaya nga pag binasa natin ang buong Bible, di ba? The Father given to Jesus the full authority. The full authority. Si Jesus na po ang may full control ng lahat ng authority galing sa Ama. Because why? Napagtagumpay niya, natawid niya yun. Yung race na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. So be it, ganun din po tayong mga mananampalataya. Lahat tayo may kanya-kanyang race. Huwag mong tingnan yung katabi mo, kasi pag tinignan mo yung katabi mo, matitisod ka. Bakit siya?
napagtagumpayan, bago-bago lang, ang lago-lago sa pananampalataya. Bakit ito? Ang tagal-tagal na ako, ang tagal ko na sa pananampalataya, 30 years, 40 years. Pero parang walang nangyayari, parang ganito pa rin buhay ko. Hindi ganoon ang batayan natin, hindi competition. If we fix our eyes to Jesus, totoo talaga yan, mga kapatid. The honor beside the God the Father, iniluklok ang Panginoong Hesukristo natin. May higit pa ba kay Kristo Jesus? Kapag tayo nakafocus sa Kanya, wala na po. Because Jesus is above all names na ibinigay sa ilalim ng lupa, ng langit, ibabaw ng lupa. Si Jesus lang po. Wala na pong iba. The next verse. Ito na lang isipin natin. Isipin nyo lang mga dinanas niya, paano siya nagtagumpay because of endurance na sinasabi rito. From sinful people, para sa atin, sa ating lahat, para hindi ka manghina, para hindi ka matisod, para hindi ka madapa, sa kapwa mo, ang sabi rito, isipin mo na lang kung ano yung ginawa ng Panginoong Kristo dito sa krus ng Kalbaryo. For me, I will always think kung ano yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa aking personal na buhay. Ganyan tayong lahat, may kanya-kanya tayo. Kung ano yung ginawa sa'yo ng Panginoong Kristo, iba kaysa sa akin. Pero di ba pag naiisip natin, paano ka kinuha ng Panginoon, paano ka isinalba sa buhay mo dati, at ngayon nakita mo yung buhay mo, nasaan ka? Because of your faith with endurance in Christ Jesus. Pag naisip natin yung ginawa sa Panginoong Kristo, then we will not become weary, mga kapatid. Hindi ka man lalambot, hindi ka man lalata, hindi ka manghihina. Ang sinasabi ng Isaiah, di ba? Ang tao nagtitiwala kay Yahweh ay nagpapanibago ng lakas. Ang lakas natin na magiging katulad ng isang agila. At ang Diyos, hindi ka naman hahayaan na lumipad ka agad, inakay pa lang yung pakpak mo, ay hindi pa pwede. Hinuhubog tayo ng Lord. At kapag ka malabay na ang pakpak mo as ay agila, you can endure. Nakakalipad ka over your distraction, your problem, mga kapatid. Di ba ang sarap? Yung mga distractions sa buhay natin, nakatingin ka lang. Ang maganda rito, tingnan mo, ayaw mong tingnan kasi madidistract ka nga eh. So that your eyes will be fixed only to Jesus. Otherwise, pag tumingin ka rito, nawala ka sa focus. You know, sa driving test, sino yung mga nag-aral dito sa A1? Ang unang tinuturo ng driver dyan, may side mirror, may rear mirror ka, di ba? Alam mo ito ng mga professional driver eh. Sa PLDT kasi nag-ano ako ng araw, nag-train ako dyan. Ang ganda ng training nila sa driver. Sabi ng instructor, pagka nag-drive ka, hawak manibela, it's all yours. Sa'yo yan. Walang aagaw sa'yo, ikaw may manibela. Now, ang trabaho ng left, rear, yung mirror mo lahat, 1 second lang po ang tingin mo dyan. Hindi ka pwedeng, tumatakbo ka, tumingin ka dyan ng 2 minutes, mababangga ka. Parang ganyan din po yung running the race natin. Kapag ka may mga nagdi-distract sa atin, pwede naman lumingon eh. Lingon lang, balik agad. Ganon ang driver. Otherwise, maaaring mabangga ka, bumagsak ka, madapa ka. And so be it, itong tinatalakay natin, so that you will won't become weary and give up. Ang dami na pong mga bumigay sa pananampalataya. Huwag na tayong magpabilang, mga kapatid. At least, isa man sa atin, nandito tayo sa race na ibinigay ng Panginoon, tumatakbo tayo, we are trying, no? Trying, striving. Yun yung maganda. Hayaan mo na mauna yung kapatid mo. Kung nauna siya, mas mabilis siya, okay lang yun. Pero asikasuhin mo yung sarili mo. Because you are fixing your eyes to Jesus. At meron naghihintay talaga sa atin. Yung inilaan ng ating Panginoong Kristo. Now, tatanungin ko kayo ngayon. The next slide. After we hear these verses, how do we run and endure this life's race? Yan ang iiwan ko ngayon sa inyo. Individual sa atin to. Paano mo ngayon takbuhin ito with endurance, yung life race na ibinigay sa atin ng Panginoon? The next picture. Paano nga ba? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Yes? Barin natin, tanggalin natin yung mga pumupulupot sa atin. Alam niyo yan, sa sarili niyo, personal yan. Hindi ko na pwedeng ukul-kilin pa sa inyo yung mga pumupulupot sa inyo. Warrior ako, pastor eh. Natural warrior ka, wala namang problema, warrior tayo. Pare-pare tayo, nag-worry tayo. Pero sabi dito, di ba,
Free up yourself. Kapatid, pwedeng magkalas yan ikaw. Ikaw lang sa sarili mo because you know your relationship personally dito kay Kristo Jesus. Kaya tayo may katagumpayan sa buhay dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kasi siya yung unang nagtagumpay, hindi tayo. Mapagtatagumpayan lang natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. But with all our strength, nothing. We are all failed. Failure lagi tayo mga kapatid. But because we have victory in life, that's our faith with Christ Jesus. Wala pong iba talaga. Walang iba. Free up yourself mga kapatid. Siguro nakakatulong din yung mga pictures, ano? Para maunawaan talaga naman ng palataya. That's why, pag nagre-research din ako ngayon, gusto ko yung mga pictures eh. Totoo naman talaga yun, wala na yung mata. Napuluputan na lahat. Paano makakatakbo pa ito? Bakit? Kasi pag tinignan natin, andyan, yan yung mga distraction sa buhay natin. Pastor, okay lang naman na may trabaho ko. Yes, okay naman may trabaho ko. Hindi ako makapaglingkod ng totally, talaga. Kuminsan ang trabaho, anumang bagay, pwedeng makadistract yan sa pagtakbo natin kay Kristo Jesus, mga kapatid. Correct me if I'm wrong, hindi ko kayo tinuturuan, huwag na kayo magtrabaho, hindi yun eh. Dito, nagtutugtog ka niya, kumakanta ka, yes, ang galing mo. Pagka yun ay showmanship lang, babagsak ka rin. And many other mananampalataya, matitisod din sa iyo. Lahat ng ginagawa natin dito, ako ginagawa ko rito, it's not for myself. Ginagawa ko ito dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus, gusto kong barating yung inihanda niyang takbuhan ko at kapag nakarating na ako doon, praise God, sabihin naman tayo, well done, my faithful servant. Sa Panginoon kasi walang makasalanan natin, wala yan. So we have to free up ourselves, tanggalin yung mga nakakadistract, nakakaistorbo. May mga sakit. Siguro may mga sakit talaga na pang matagalan dito. Naiisip niyo minsan, kapatid, huwag kang masiraan ng loob. You have to run the race na ibinigay ng Panginoon. Kasi pag ang church ang nagbigay sa'yo ng run the race, mahirap. Puro pahirap, pabigat. Pero pag si Kristo, siya ang naglaan ng tatakbuhin natin, mga kapatid. Kahit may sakit ka, kahit may financial struggle ka, kapatid, sa lahat ng buhay mo, may problema ka, makakayanan mong lampasan. Kasi alam na alam ng Panginoon, bago ibigay sa atin yung takbuhan na yun, sinala niya na yun, hindi niya hahayaan na higit sa hindi natin kakayanin, para makarating tayo sa Kanya, lahat po sinala ng Panginoon. Because He will make a way. Siya ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan natin yung takbuhan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang daming mga mananampalataya, hindi ko kaya, Lord, suko na ako. Kuminsan sa paraan ng Panginoon, masakit, yes. May mga sakit, minsan dyan nakikita ang kapangyarihan ng Lord sa buhay po ninyo. Kaya never dismayed, huwag kayo masisiraan ng loob. Because your life used by God for others, sa mga kapatiran. At kayo ang nagiging kalakasan din ng mga taong malalakas. Ang tao kasi tinitingnan yung yung itsura eh. Pero ang Lord po hindi. Kung dumanas ka man sa mga ganyang kasakitan, kapatid, ginagamit ka ng Panginoon because there is a purpose para matakbuhan mo yung race na yan na binigay sa'yo ng Lord. The last one. Nahanap ko yung picture ni Sofia. Gusto ko ilagay si Sofia dito, yung picture ni Sofia. Yes? Tama? Ito niyo ang bata. Fix your eyes on Jesus. Bata kasi walang alinlangan, walang doubt. Tama? Kung ano ang nakita ng bata, yun. So bit, yung faith din natin, ganyan eh. Ang bata, pag may gusto siya makuha, di ba? Pipilitin niya talaga yun. Kasi alam niya, kaya ibigay ng magulang. Tayo pa kaya, we have all the privilege, we have all the authority para hingin natin kay Lord. Palalakasin ka, kapatid ng Panginoon. Sa panahon na ikaw ay tumatakbo sa buhay mo, yung race mo, palalakasin ka ng Panginoon. Because you fix your eyes to Jesus, the author and perfecter of our faith. So what we'll do? Ito yung sinasabi ko kanina, don't let anything distract your attention away from Jesus. The moment that you are attached for something, it is the moment also that you detach from Jesus Christ. Ito yung sinasabi ko. Habang tayo naka-attach sa mundong ito, ang dami natin nakikita, ang dami pagkakaabalahan natin, at totoo, hindi mo namamalayan, unti-unti kang napapalayo sa presensya ni Jesus Christ. You get that point, mga kapatid?
Pero habang ikaw ay na-attach kay Jesus Christ, you fix your eyes to Jesus Christ, nadidetach ka ngayon dito sa mga bagay na nakikita ng mata mo because your eyes fixed only to Jesus. Dalawang klase lang naman detach and attach. Don't let anything distracted you. Para yung attention natin nakafocus lagi kay Jesus. The next slide. Next slide. Sadyain mo naman kapatid, deliberately look away from any distractions. Hindi, tinignan ko lang naman sa Facebook, pastor Ano nangyari nung tinignan mo? Ay sunod-sunod na, di ba? Tama? Tinignan ko lang naman, wala naman akong pagnanasa. Naku, ang dami ngayon, mga reels, mga TikToks. Mga kapatid, ito yung katotohanan talaga sa atin. Even I myself, hawak mo to Kaipokrituhan naman siguro sa ating lahat kung sasabihin mo, di ako nagbabala, inaano ko lang. Ini-scroll ko lang. Ito yung distraction. Ang sabi rito, deliberately sadyain mo naman. At intentionally, focus ka naman kay Jesus Christ. Then makikita mo ang katagumpayan sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord. Therefore, sabi rito, dalawa yung sinabi ko kanina, free up yourself, focus to Jesus. Mananagumpay ka, kapatid. Ito po yung iwan ko sa ating lahat, Ito po ang iwan ko ngayon sa lahat. Yung ating kanina, ito yung iwan ko sa inyo. Basahin natin sabay-sabay. The next slide. The next one. To Jesus we gaze. Yun yung gusto kong pagbulayan natin. To Jesus we gaze to endure life's race. Gusto mo mapagtagumpayan yung buhay mo, pananampalataya mo kay Kristo Jesus. Focus your eyes to Jesus. Every time we focus our eyes to Jesus, tagumpay ka na, kapatid, sa takbuhin. Tagumpay ka na. Asahan po natin ang katagumpayan makakamit lang natin kay Panginoong Kristo. Tayo pong lahat ay yumuko sa presensya ng Panginoon. Father, we thank you uli sa kagandahang loob mo, Panginoon, that we can learn about our race. Salamat, Panginoon, na kayo yung napako sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo ipinarana sa amin. Kundi, Lord, i-fix lang namin yung eyes namin sa iyo, malalagpasan din namin yun. At sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, maraming salamat for your grace and mercy. At yan po yung tinatamasa namin ngayon. That's why we can earn a lot, Lord, na mag-endure kami sa aming takbuhin. Lord, help us na makayanan namin itong life race namin. At naniniwala kami, Lord, hindi mo kami iiwan. You will never neglect us, Lord. Kayo yung Diyos na tinutuunan namin ng pansin. That's why, Lord, kapag nakita namin yung katagumpayan na nangyari sa inyo, we can reach also, Lord. At maraming salamat. Hindi ka naging madamot sa amin, Lord. Kung ano yung narating mo, Panginoon, yun ang gusto mong iparana sa amin. At habang kami tumatakbo, Panginoon, nakatingin ka sa amin. Your eyes is in the righteous. And your ears is always attentive to listen to us, even in our failures. At salamat, meron kaming Diyos na nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. At ang lahat ng ito, Lord, ay para sa amin. We thank you. We give you always glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen.